Hi guys, good day and welcome back to our channel, Mergence Garden. So, today guys ay magkakat tayo ng ating missing you. Hindi ko alam kung si missing you, sila Bamba or si Bianca yan guys. Kasi halo-halo sila dyan. So, pinagsama-sama ko sila sa isang pot kasi nga magkakamukha sila. So, ngayon, gusto ko siyang pugutan. Pinag-isipan ko talaga to guys kung pupugutan ko siya o hindi kasi nga gusto ko sana yung nagtitrail siya. Kaso lang guys, sa sobrang tanda na nung mga puno niya guys, medyo lumiliit na yung rosette nitong ating ibang heads ng missing you. Kaya naman naisip kong pugutan ko para naman ma-reset at magkaroon sila guys ng new babies. So lalo silang kakapal. Ayan. Ayan guys, ang tagal ko to guys pinalaki ng ganito. Ayan, taon din talaga guys yung gugugulin para maging trailing sila na ganyan. Pero ngayon, pupugutan na natin siya guys. Ayan, gamit itong ating bagong nabiling pruning shears. Ayan, pupugutan na natin to. Guys, medyo mahihirapan ako nito kasi malalaglag. Pag nalaglag, baka masira yung leaves. Ayan. Ang bilis lang nito guys pugutin. Kaso lang, paano ba? Paano ba hindi siya ma-aksidente? Ayan, dandahan lang muna. Naano ko guys kasi baka pag nalaglag. Wait lang guys hawakan ko lang. Ayan na guys, napugot ko na. Hindi kasi talaga siya pwedeng hayaan na mahalaglag kasi masisira. Uy! Ayan ayan na nga yung sinasabi ko. Sisira yung leaves niya guys. Ayan nalaglag yung ibang leaves. Ayan. So, papantayin ko na lang to at ipopropagate yung ibang leaves kasi hindi na talaga maganda guys yung itsura niya. Kasi nga, pangit na kasi nakaganon siya O, tingnan nyo. Ang laki nito guys dati. Kasi, sobrang dami talagang leaves. Kaso, ewan ko, habang nagtitrail siya, yung ibang leaves niya ay parang nasisira din. Ayan, nagtutuyo. So, ayan para magkaroon siya ng pops. Ayan. Parang may nagmamashi nga dito. Tanggalin ko lang guys yung mashi. Ang dami nitong guys, mga leaf propagation dyan sa ilalim. So, ayan ito din siguro. Naku, ang laki ng heads niya. Ang hirap guys. Hirap puntahan. Ito na lang muna. Ayan. Ito, ikat natin to. Ikat ko muna guys kasi medyo nahihirapan ako kasi pag nalaglag talaga masisira yung rosette. So ito na guys yung isang heads Sobrang gulang na talaga ng puno niya, matigas na siya guys. Ayan 'Di ba? Kapag pruning shears talaga yung gamit, hindi nabubugbog guys yung kanilang katawan kapag kinat natin. Tingnan nyo. Clean cut. So ayan, dito tayo sa kabila guys. Tingnan nyo, wala tayong madaanan dito. Ayan, ito yung ikakat natin. Ayan, tingnan nyo yung itsura. Ayan, cut natin to. Tapos yun siguro ikat din natin guys. Ayan. Ayan guys, nakat ko na. Ayan, hindi ko lang talaga mapakita sa inyo kasi walang maghahawak ng ating camera. So meron na tayong tatlong nakat. Ayan, itong isa, sobrang laki din. Ayan. So ikakat na rin natin yan guys para mahirap din guys, hindi rin makakat na hindi natin mapapakita sa inyo talaga guys kasi babagsak yan siya. Ayan Ang laki nito guys, ang laki ng heads Pareho nito. Ano kaya kung pati ito ikat ko? Ayan. Dami nila guys. Guys, tingnan nyo. Sobrang laki. Grabe. Laki niya Pangit lang talaga guys kapag nababaliko na yung nila. Pumapangit yung nila. Tumatabingi yung rosette Laki nito. Grabe Ayan. Ito yung isa natin Ayan. Dyan ko muna nilagay. Ano pa? Ito pa siguro. Ikat na rin natin guys. Grabe, ang laki din nito. Ikat ko na rin to guys. Saka ito
Tapos ito siguro para mabigyan ng space yung ano, yung dyan sa ilalim. Cut na din natin guys. Guys, ito na yung nandito. Ayan. Tingnan nyo. Ang laki din niya guys. So, tingnan nyo. Isang palad ko oh. Oh, malaki pa nga sa palad ko eh. Oh. Oh. Grabe. Laki talaga. So, 3, 4, 5. Ito pa. 5, 6, 7. So, makakaroon tayo ngayon ng 7 cuttings. Ayan. Ito din guys. Oh. Ay, nalaglag na. Medyo maselan yung leaves nila guys. So, ayan. Cut na rin natin yan lahat guys. Guys, ito yung isa. Ayan oh. Ang dami pang dry leaves. Ayan, ang laki din. Isang palad din. Ayan, malaki pa nga sa palad ko. Tapos ito yung medyo maliit. Kinat ko rin kasi medyo mahaba na talaga yung leaves niya. Ayan, oh. Grabe, guys. Wala na akong mapaglagyan. Oh, daming dry leaves. Ito pa, ikakat pa. Ayan. So, ito na lang. Last na to guys na ikakat ko. Para lang magkaroon ng space yung mga babies. Tingnan nyo, ang daming mga babies sa ilalim mo. Nayuyupi oh. Pagkakaroon yan guys ng ano, mga new pups sa puno. Ayan, para mas lalo silang gaganda. Ang tagal kong inalagaan to guys. Ang tagal kong hindi yan kinat. Tapos yun, naikat din. Ayan. Ayan, kakat ko rin yung isa guys. So, ito na nga yung last natin guys. Oh. Yan na yung last natin. Ayan. Tingnan nyo na guys. Oh, makahoy na talaga sila. So, i-air dry ko lang ito guys. Dito sa ating mga Echeveria succulents area. Ayan, para matuyo sila at maganda pa rin yung form ng rosette kapag itatanim na natin. So ito lilinisin ko lang at siguro mga after 3 days saka ko siya guys didiligan. Ayan, kasi sobrang tuyo pala niyan guys oh. So yan, tama na to guys. Tama na tong mga kinat natin. Nakarami tayo. Kung itatanim ko yan guys sa isang pot na ganito, puno na naman yung isang pot. So ito lilinisin lang natin after nating makatan. Yan, meron na nga tumutubo oh. Oh, one head lang to, one stem lang to guys. So, ayan, may baby na siya talaga siya sa puno. Ito din oh, one stem. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito oh, grabe yung ano nyo guys. Baby. Ito hayaan ko na lang to guys. Ayan, medyo nahihirapan ako dito sa area na pwestuhan ko. So ayan guys, hakutin ko lang to at ilalagay ko dun sa ating Echeveria section. Guys, nandito na yung ating mga missing you. Hindi ko alam kung sino dito, si Bianca at si sino ba yun? La Bamba. So ayan na sila. Nakakuha tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 heads guys yung nakuha natin at ang lalaki nitong nasa harapan. Grabe. At tinanggalan ko na rin sila guys ng lower leaves. Ayan. So para mapropagate natin yung ibang mga leaves na nakuha natin nandito sa ilalim, nilagay ko para hindi sila ma-sunburn. Tapos yung iba hinulog ko dito at doon. Ayun, doon banda. Ayan, nilagay ko na doon guys para hindi sila masa-sunburn na sa ilalim ng rock. So ayan, ang lalaki guys, grabe oh. Oh, di ba guys, ang dami-dami nila. Dami nila, grabe. Ayan, dami nila. 8 heads yung nakuha natin galing sa natin, pinakamatandang mga succulents. Grabe guys. Abangan natin guys kung ano magiging itsura nito kapag nagkaroon na sila ng mga pups. Siguro mapupuno yan. Kasi ito, isang puno lang siya. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heads. Ayan. Kasama yung kinat natin, yung dito tsaka dito. Ito talaga yung pinaka-mother nila guys. Yan, mga babies na lang yan na tumubo. Ayan, so
abangan na lang natin yan sa susunod. Mga ilang buwan din guys yung aantayin natin bago natin makita yung ganito kalalaking ano nila. Basta maalagaan natin sila sa dilig. At kapag nagkaroon ako ng time guys, siguro ayusin ko yan. Dadagdagan ko sila ng garden soil sa ibabaw. Ayan, tas maglalagay tayo ng osmocot para mas maganda yung tubo nila. So sa ngayon, hayaan muna natin siyang ganyan. Hayaan natin muna na matuyo yung kanilang sugat. At itong mga nakat naman natin guys ay i-ano natin. Air dry muna natin ito mga ilang araw or hanggang sa magkarot sila guys. Kasi wala pa talaga akong pot. So dito, yung matatanggap nilang sunlight ay mainit talaga guys. Ayan, siguro dito na muna natin to na area. Kasi dito mainit talaga. Dito wala eh. So, baka magkaroon tayo ng sunburn. Lalo na cuttings ito. Ayan, ganito yung ginagawa ko sa mga cuttings ko. Nilalagay ko pa rin sila sa area na maiinitan talaga sila guys. Ay, nalagas yung leaves sa ilalim. Nalaglag yung ibang leaves guys. Yan. So, ayan. Nilalagay ko pa rin sila guys sa area na maiinitan sila ganyan para yung rosette nila ay hindi masisira. Ayan. Kasi kung ilalagay natin to sa malilim na area, mamumutla yan sila guys. Tapos i-eteliate sila. So, hahaba yung pagitan ng mga leaves nila. Hahaba yan guys. So, kung gusto natin ma-achieve yung ganito pa rin ka-compact at makulay pa rin sila guys, ilagay natin sila sa area na may sunlight pa rin. So, kung ano natatanggap ng mga succulents natin dito na sunlight, yan, mainit talaga. So, yun din yung matatanggap nila. Hindi yan sila guys mapapano. Huwag kayong mag-worry na masunburn sila. Basta meron kayong protection. Ito kasi may UV plastic at may net sa taas. So, hindi yan sila mapapano. Yan. So, marami na ako sa inyong napakita before sa mga nanonood talaga ng vlog ko. Marami na ako napakita before ng mga kinat ko. Tas ganyan yung ginagawa ko. And then, kapag nag-roots na ay saka ko itatanim. So, minsan naman kapag nag-cuttings ako at nagmamadali, ginagawa ko ay tinatanim ko na agad sila guys. Pinapatong ko lang. Yan. Kunyari ito, cuttings. Tapos mayroon tayong soil. Ilagay nyo lang guys yan. Ipatong nyo lang. Ganyan lang. Patong nyo lang. Then, hayaan nyo lang sila. Basta yung soil ay dry ha. Kasi kapag basa yan guys, mabubulok talaga yan. So, hayaan nyo lang sila na nakapatong dyan ng ilang days. Tapos, tingnan nyo sa susunod na araw. Kung meron na silang roots, doon pwede na kayo mag-start na magbigay sa kanila ng konting water. Unti-unti lang guys. Tapos, pwede nyo na silang ibaon. Ibaon nyo na sa lupa. And then, magbigay kayo ng konting water. So, dadami na yung roots nun. So, yun lang guys. Yun lang yung may bibigay ko sa inyong tips sa bago nating mga cuttings na succulents kasi marami pa rin yung mga beginners na nagsisearch kung anong ginagawa sa mga cuttings na succulents kasi syempre pag beginners talaga mahirap talaga para sa atin kung ano yung gagawin kasi napagdaanan ko na rin yan. So, ayan, para naman guys makatulong sa kanila kung ano yung dapat gawin kapag nag-cutting sila. So, yun lang guys. That's all for today's video. Yan, I hope you enjoy watching. And see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye! Ang laki talaga nito guys. Grabe ang ganda oh. Tingnan nyo naman. Sobrang ganda. Excited ako guys. Wala pa akong pot para sa kanila. Kasi biglaan lang talaga tong decision ko na to. Kasi ang tagal-tagal ko talaga silang inalagaan at ayaw kong ikat talaga sila dati pa guys kasi gusto ko nga nagtitrail sila pero ngayon naisipan ko ng ikat. Ayan guys, excited ako.